Na-experience nyo na ba na bigla na lang titigil ang pusa nyo at tititig sa isang walang laman na sulok ng kwarto? O kaya naman, biglang sumisitsit sa isang hindi nakikitang kaaway? Pamilyar na sitwasyon, di ba? Sa mga sandaling ganoon, iisa lang ang pumapasok sa isip natin. Paano kung may nakikita sila na hindi natin nakikita? Halimbawa, isang multo. Ngayon, tutuklasin natin ang mahiwagang mundo ng pandama ng pusa. Hindi tayo aasa sa mga mito at pamahiin. Sa halip, gagamitin natin ang agham para maintindihan kung ano talaga ang nasa likod ng mahiwagang ika-anim na pakiramdam ng mga pusa. Pangako, pagkatapos nito, titingnan ninyo ang inyong mabalahibong kaibigan sa ibang paraan. Ang paniniwala sa kakaibang kakayahan ng mga pusa ay sinauna na. Sa sinaunang Ehipto, itinuturing silang banal na hayop na kayang magprotekta laban sa masasamang espiritu. Sa Europa noong Middle Ages, kabaligtaran naman, itinuturing silang kasabwat ng mga mangkukulam. Ang misteryosong aura na ito ay nananatili hanggang ngayon na nagpapatibay sa mga alamat na ang mga pusa ay nagsisilbing gabay natin sa kabilang buhay. Pero isantabi muna natin ang mga kwentong bayan at tingnan ang mga katotohanan. Kaya simulan natin sa kanilang pangunahing superpower at hindi pa ito ang kanilang nakakatuwang mga paa, kundi ang kanilang pambihirang pandinig. Ang tainga ng tao ay nakakarinig ng tunog hanggang 20,000 hertz. Yan ang ating limitasyon. Pero para sa pusa, simula pa lang yan. Ang saklaw ng kanilang pandinig ay umaabot ng malayo sa ultrasound hanggang 65,000 hertz. At higit pa, nabubuhay sila sa isang mundo ng mga tunog na hindi man lang natin naiisip. Kaya kapag ang inyong balahibong kaibigan ay nakatitig sa tila walang laman na pader, malamang ay hindi multo ang nakita niya doon. Nakikinig siya. Nakikinig sa kung paano kumakalabog ang daga sa likod ng baseboard o kung paano gumagapang ang isang napakaliit na gagamba sa bentilasyon. Para sa atin, matinding katahimikan. Para sa kanya, tunay na aksyon sa tunog. O narito pa ang isa pang halimbawa. Lahat ng ating gamit sa bahay, chargers ng telepono, routers, telebisyon na naka-standby. Para sa atin, walang tunog ang mga ito. Pero para sa pusa, marami sa mga ito ang naglalabas ng tuloy-tuloy, manipis at mataas na frequency na ugong. Kaya, ang biglaang pagtingin sa saksakan ay hindi misteryo, kundi reaksyon sa tunay na tunog. Dagdag pa rito, ang tainga ng pusa ay tunay na mga locator. Mahigit 30 muscles ang nagpapahintulot sa kanila na paikuti ng kanilang mga tainga ng 180 degree. Kaya nilang tukuyin ang pinanggagalingan ng tunog ng may hindi kapanipaniwalang katumpakan kahit hindi pa igalaw ang kanilang ulo. Ito ang dahilan kung bakit ang pusa ay maaaring manatiling di kumikilos at nakatitig sa isang punto. Simpleng iniscan niya lang ang paligid sa pamamagitan ng pandinig. Sige, napag-usapan na natin ang pandinig. Pero paano naman ang paningin? Nakikita ba talaga nila ang mga bagay na nakatago sa ating mga mata? Ang sagot ay oo at hindi. Una, ang paningin ng pusa ay hindi mas mahusay kaysa sa atin. Iba lang talaga ito at perpektong ginawa para sa isang maninila sa takip silim. Siguradong napansin mo na kung paano umiilaw ang mga mata ng pusa sa dilim. Hindi ito salamangka, kundi isang espesyal na reflective layer sa likod ng retina nila. Gumagana ito tulad ng isang salamin, pinapalakas ng maraming beses kahit ang pinakamahinang ilaw. Dahil dito, sa dilim-diliman, nakakakita ang pusa ng 6 hanggang 8 beses na mas mahusay kaysa sa tao. Kaya naman, ang kaunting paglalaro ng anino mula sa ilaw ng sasakyang dumadaan o ang sinag mula sa screen ng telepono sa dingding
ay hindi lang simpleng bahid ng liwanag. Para sa pusa, ito ay isang maliwanag, malinaw, at gumagalaw na bagay. Ang isang bagay na halos hindi natin mapansin sa gilid ng ating mata, para sa kanila ay isang buong palabas sa teatro ng anino. Pangalawa, ang kanilang mga mata ay labis na sensitibo sa galaw. Isang alikabok na lumilipad sa silid dahil sa hangin o isang napakaliit na gagamba sa kisame. Para sa paningin ng pusa, ito ay isang pangyayari na hindi nila pwedeng balewalain. Agad na nagbibigay ng signal ang kanilang utak. Pansin, may gumagalaw. Samantala, tumitingin tayo sa parehong lugar at nakikita, wala. At bilang cherry on top, may ilang pag-aaral na nagpapakita na ang mga pusa ay nakakakita sa ultraviolet spectrum. Ibig sabihin, nakikita nila ang mga pattern at bakas na ganap na hindi nakikita ng ating mga mata. Ang mundo para sa kanila ay may kulay sa mga paraang ganap na iba at hindi natin maabot. Kaya't talagang nakikita nila ang hindi natin nakikita. Hindi ito multo, kundi siyensiya. Pero hindi lang mata at tenga ang nagpapaiba sa kanila. Pag-usapan naman natin ang kanilang pambihirang pang-amoy na masasabing isa pang ika-anim na pandamdam o sixth sense. Para lang magkaroon kayo ng ideya sa laki ng agwat, sa ilong ng tao, mayroon tayong humigit kumulang 5 milyong olfactory receptors or mga cell para sa pangamoy. Hindi na masama yan, di ba? Pero sa isang pusa, aabot sa 200 milyon. Hindi lang ito basta pagkakaiba, kundi napakalayong agwat. Nakatira sila sa isang mundo ng amoy na tayo, sa ating ordinaryong ilong, ay hindi man lang kayang isipin. Ano ang ibig sabihin nito sa araw-araw na buhay? Kaya ng pusa mo, naamuyin ng ibang pusa na dumaan lang sa ilalim ng bintana mo, 1 oras na ang nakalipas. O kaya amuyin ang daga na nagtatakbo sa kwarto mo kagabi. Para sa kanila, ang mga amoy na ito ay hindi lang basta malabong alaala, kundi napakalinaw na impormasyon kung sino ang narito at kung ano ang ginawa. Kaya, kung biglang nagsisisis ang alaga mo sa tila walang laman na sofa, baka naamoy lang niya ang aso ng kaibigan mo na umupo dyan kahapon. Para sa'yo, malinis ang sofa. Pero para sa pusa, may nakasabit doon na malaki, malakas ang amoy, at di nakikitang karatula na nagsasabing, dito galing ang aso. Hindi siya nagre-react sa kawalan, kundi sa bakas ng impormasyon na naiwan sa hangin at sa mismong tela. Okay, napag-usapan na natin ang pandinig, paningin, at pang-amoy ng mga pusa. Pero may isa pa silang sikretong pandama na madalas nating nakakalimutan, ang kanilang mga bigote. At hindi lang yan basta palamuti. Ang mga sensitibong buhok na ito na tinatawag na vibrissae sa siyentipikong termino ay parang mga tunay na pandama na antena. Nakakaramdam sila ng pinakamaliit na pagbabago sa kapaligiran at napakasensitibo nila, kaya nilang mag-react kahit sa simpleng agos lang ng hangin. Isipin mo, isang mahinang simoy ng hangin mula sa nakabukas na bintana na hindi mo man lang mararamdaman. Pero para sa pusa, isa itong malinaw at damang-dama na agos. Literal na nararamdaman niya kung paano nagbabago ang presyo ng hangin kapag may pumasok sa silid, kahit patahimik itong gumalaw. Kaya rin niyang matukoy kung nasaan ang isang balakid sa gitna ng kadiliman nang hindi man lang ito nahahawakan dahil lang sa agos ng hangin na bumabalik mula rito. Pero hindi pa doon nagtatapos ang lahat. Nakakaramdam din ang vibrissae ng vibrations o panginginig. Hindi lang sa pamamagitan ng hangin, kundi pati na rin sa sahig. Ang mga yabag ng kapitbahay sa taas, ang ugong ng ref, o ang ingay ng washing machine sa basement. Para sa atin, background noise lang yan. Pero para sa pusa, isa itong malinaw at madaling maunawa ang sinyas
na nararamdaman na nagpapahanda sa kanya. Kaya yan ang dahilan kung bakit tila may multo na tahimik na dumaan sa pasilyo. Sa totoo lang, baka simpleng simoy lang ng hangin o panginginig lang mula sa dumaraang truck sa labas. Ngayon, halika't alamin pa natin ng mas malalim ang tungkol sa isang tunay na kakaibang organo na nagpapangyari sa pandama ng pusa na maging parang galing sa ibang planeta. Ito ang Jacobson's organ na tinatawag din na vomeronasal organ. Matatagpuan ito sa ngala-ngala sa likod lang ng mga ngipin sa harap at hindi lang ito basta karagdagang pandama sa amoy. Ito ay isang sistema na nagbibigay daan sa mga pusa na literal na tikman ang hangin. Sila ay nagsusuri ng mga kemikal na senyales, partikular ang mga pheromones na iniiwan ng ibang hayop para itong pagbabasa ng mga hindi nakikitang mensahe na naiwan sa hangin. Siguradong nakita mo na kung paano minsan ay natitigilan ang pusa, ibinubuka ang bibig at gumagawa ng kakaibang ekspresyon ng mukha na parang may hindi maintindihan. Ito ang tinatawag na Flehmen reaction. Sa sandaling iyon, hindi ito nakakita ng multo at hindi rin ito nandidiri. Aktibo itong sumisinghot ng hangin upang idirekta ito ng diretso sa Jacobson's organ para sa detalyadong pagsusuri. Sa ganitong paraan, marami itong nababasa na impormasyon. Kung may ibang pusa na narito, kung ito ba ay kalmado o takot, kung babae o lalaki, at kung handa na ba ito para sa pagpaparami. Para sa pusa, isa itong buong portal ng impormasyon. Pero para sa atin, isa lamang itong kakaibang pag-uugali sa isang walang lamang kwarto. Kaya sa susunod na makita mo ang ganoong ekspresyon ng mukha, alamin mo na, ang iyong pusa ay hindi nababaliw, kundi binabasa lang nito ang hindi nakikitang social network ng mga amoy. Pero huwag nating kalimutan ang isa pang mahalagang detalye. Ang mga pusa ay sadyang nakaugat sa kanilang mga nakasanayan. Sila ay konserbatibo hanggang buto at ang kanilang mundo ay nakasentro sa isang mahigpit at inaasahang kaayusan. Anumang pagbabago, gaano man kaliit sa nakasanayan nilang kapaligiran, ay maaaring magdulot sa kanila ng stress or kahit man lang ay matinding pagmamasid. Inusog mo lang ang upuan ng 10 sentimetro. Sa iyo, maliit na bagay lang yan. Pero para sa pusa, ito ay isang malaking paglabag sa mental map ng kanyang teritoryo. Matagal siyang magmamasid, aamuyin, at pag-aaralan ang bagong lugar na iyon dahil sa kanyang mundo ay tila nagkaroon ng aberya. Kaya kapag nakaupo siya at tinitingnan ng bagong bulaklak sa paso, hindi siya nakikipag-usap sa mga espiritu ng halaman. Sinusubukan lang niyang intindihin kung anong bagay iyon at kung may dala itong panganib. Mayroon din silang kamangha-manghang pakiramdam sa oras. Alam na alam nila kung anong oras ka umuuwi galing sa trabaho o kung kailan ang oras ng hapunan at nagsisimula na silang mag-abang ng mas maaga. Kaya kapag ang alaga mo ay biglang tumigil at nakatingin sa pintuan 5 minuto bago ka pa dumating, hindi iyon telepatya. Mas malamang narinig niya ang mahinang tunog ng elevator o ang ingay ng kotse mo sa parking lot na hindi pa naririnig ng iyong tainga. At sa paningin ng iba, parang mahiwagang nalalaman niya ang iyong pagdating. At panghuli, pag-usapan natin ang pinakapangunahing salik na kababalaghan. Tayo mismo. Mas partikular, ang kagustuhan nating maniwala sa himala. Sa psikolohiya, may terminong antropomorpismo. Ito ang likas nating ugali na bigyan ng damdamin, kaisipan, at motibo ng tao ang mga hayop at maging ang mga walang buhay na bagay. Tinitingnan natin ang pusa at iniisip, malungkot siya or nagtampo siya. Bagaman sa totoo lang, ang kanyang kilos ay maaaring dulot ng ibang-iba at biolohikal na dahilan. Pareho lang ang nangyayari sa ika-6 na pandama.
Kapag nakikita natin ang pusa na matamang nakatingin sa kawalan, ang ating utak, na sanay sa mga pelikulang horror at misteryo, mismo ang nagbibigay sa atin ng pinakaintrigang paliwanag. Nakakakita siya ng multo. Ang ideyang ito ay mas kawili-wili at kapanapanabik kaysa sa ideya na nakikinig lang siya sa daga sa likod ng dingding o naramdaman niya ang amihan. Tayo mismo ang nagbibigay kahulugan sa kanilang natural at pag-uugaling pang mga ngaso bilang isang bagay na kababalaghan. Tayo ang nagiging katuwang sa pagbuo ng misteryong ito dahil ang maniwala na may maliit, mabalahibong gabay sa kabilang mundo na nakatira sa tabi mo ay sadyang nakakaaliw. Tayo mismo ang lumilikha ng misteryong ito at ang mga pusa naman ay di sinasadyang tumutulong sa atin dito. Kaya, walang mahika, huwag ka munang malungkot. Pero heto ang twist. Totoong nakakakita ang mga pusa ng mundong hindi natin nakikita. Pero hindi ito mundo ng mga kaluluwa o multo. Ito ay isang totoong pisikal na mundo, puno ng mga tunog, amoy, at imahe na lampas sa ating pandama bilang tao. Ang pusa mo ay hindi isang medium. Sa halip, isa siyang napakakomplikado at sensitibong biological sensor. Naririnig niya ang mahinang tunog ng electronics, nararamdaman ang pinakamaliit na simoy ng hangin, nakikita ang paggalaw ng alikabok sa dilim, at naaamoy ang amoy ng aso ng kapitbahay na dumaan sa labas isang oras na ang nakalipas. Para sa kanya, lahat ng ito ay totoong nangyayari. Pero para sa atin, nalimitado ang mga pandama, tila misteryoso o kababalaghan ang reaksyon niya sa hindi nakikitang mundong ito. Kaya, nakakakita ba talaga ng multo ang mga pusa? Mula sa pananaw ng agham, ang sagot ay hindi. Pero nakikita nila ang mundo na para sa atin ay halos parang multo. At aminin natin, mas lalo pa silang nagiging kamanghamanghang nilalang dahil dito. Maraming salamat sa panunood ng video na ito hanggang sa dulo. Kung naging interesado kang silipin ang mundo sa mata ng pusa, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa channel para hindi mo mapalampas ang iba pang mga siyentipikong pagtuklas. Ngayon, may tanong ako sa iyo. Naranasan mo na bang kumilos ng kakaiba ang pusa mo na dahilan para maniwala ka sa supernatural? Ikwento ang iyong karanasan sa comments. Gustong gusto naming basahin.